Narito kami sa bayan ng Mendez, isang munisipalidad ng Cavite, kung saan may humigit kumulang 30,000 na residente. Upang bigyang pansin ang lumalalang problema ng munisipalidad ng Mendez ukol sa basura. Halina't samahan nyo kami Upang makisangkot, Makiisa, magbigay suporta sa isang layunin. Good morning sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Ecological Processing Center ng Mendez, Cavite. And kung makikita nyo sa aking gawing kaliwa, makikita nyo mga basura at ang mga bata na nangangolekta at nagsesegregate ng mga basura. At tinatayang hindi aabot ng 1 hektarya ang nasabing processing center ng Mendez. Kung saan dito nilalagay yung mga basura ng buong municipality ng Mendez, Cavite, mula sa mga bahay, establishmento at iba't ibang klaseng building dito sa Mendez, Cavite. And kung makikita nyo, hindi siya segregated. May mga plastic, diapers, sanitary napkins, at halaman dito kung mapapansin nyo. Ang isa pa po sa nagpapalalaya dyan ay ang pagkasira po ng makina na sana ay tutulong upang maitulak ang mga basurang yan papalayo dito. Ito po, ipapakita po namin sa inyo ngayon ang makina na sinasabi namin na sana ay tutulong sa pagpapalayo ng basura. Ito po ang makinang iyon. So, isa ito sa magiging problema ng gobyerno na dapat nilang solusyonan. Dahil itong makinang ito ay tutulong upang maitambak ng maayos ang mga basurang iyan. Kasi kung napapansin natin, yung mga basurang iyon ay hindi po maayos na nakalagay dyan. Parang basta na lang po siyang nakalagay dyan. So kung sana, mas maayos na naitutulak doon, bukod sa hindi siya segregated, pakalat ang tingin sa basurang yan. Kaya ano pong pangalan nila? Lorenzo. Taga dito po talaga kayo sa Mendez? Oo. Okay. Sa tingin niyo po, ano po yung nakikita niyong problema? Bakit ganito kadami yung waste na nakukuha sa Mendez? Siguro gawa na rin ng mga tao eh. Hindi marunong mag-segregate sa kanilang mga bahay. Oo nga po. Yung waste segregation po ba, mahalaga po ba talaga yun? Ay, mahalaga dapat. Para ang basura natin, hindi nadami ang volume. Sa tingin niyo po yung mga ginagawa po ng gobyerno, sapat po ba para matugunan yung waste segregation ng bawat bahay-bahay? Ay, hindi ko mukon eh. Hindi niyo rin po masasabi. Oo. Gawa ang mga tao rin dito na hindi matitigas ang ulo. Matitigas po ang ulo. Hindi naman dapat dadami ang basura natin ng ganyan. Kung ang mga tao ay nasunod sa batas na ginagawa ng ating mga punong mayor. Sa tingin niyo po, ano po kayo magiging apekto nito sa mga susunod na panahon na ganito pa rin kadami yung volume na nakakuhang basura? Sa mga susunod na panahon, ano kayo mangyayari sa Mendez? Okay, pagka hindi ang ginawa ng paraan, baka yun mapatigil ng mga pagkako. Lalo pong kakalat. Oo, lalo kakalat. Pero pag ang tao ay matututong disiplinahin ng kanilang mga sarili at sa bahay mismo nila sila mag-segregation, maaaring ang basura yung tila ang kanilang kuhan. Ano po yung makina yung nakikita natin? Yan ang dating blower. Para saan po? Yan dapat gawin yung mga basura at gigilingin dapat ang mga kuhan ay. Ay ngayon yung equipment may nasira na rin. Sira na rin po yan. Oo, yan composter nga yan. Kailan pa po yan nasira? 2000 plus. Mga 2004 ito nag-umpisa eh. So, mga anong taon? 2006. 2006 po. Hanggang ngayon po hindi pa po napapaayos. Hindi pa. Mga equipment yun. Lahat po yan mga equipment sana na makakatulong. Dati kami nga dito, nagigiling. Pag giniling niyo po dati, parang mga Ginagawang pataba. pataba, yun yung mga nabubulok na ginagawa sa amin. Matapos naming bisitahin ang Ecological Processing Center of Mendez, Cavite, ay agaran naming tinungo ang munisipyo kung saan bukas palad kaming pinaunlakan ng kasalukuyang mayor ng Mendez na si Mayor Frederick Vida. Ano po ba yung main problem ng community? Nakikita ko, personally, nakikita ko sa Mendez, ang main problem is yung kulang sa disiplina. Pero ang pinakamalaking manifestasyon ng
problema na sasabihin ko na ng kakulangan sa disiplina, edi yung manifestasyon tungkol sa problema sa basura. Ganun na po yung, so parang doon na rin po nag-uumpisa yung problem sa mga tao mismo. Ano po ba yung ginagawa ng municipality, ng gobyerno po ng Mendez para po ma-solve yung mga ganong issues? Okay, may ilan tayong inilatag na mga programa, proyekto na dapat masolusyonan. No? Ang una naming binabalangkas ngayon ay, una, aminin muna natin na may problema at hindi siya kayang solusyonan ng overnight lang. No? Ang kailangan dito, pagbabago ng ugali, pagbabago ng kultura tungkol sa pananaw sa basura. Meron kasing mga pananaw, siguro ay guilty siguro lahat ng miyembro ng komunidad, na yung pag wala sa bakurang ko, hindi ko na problema. No? Base sa aming panayam kay Mayor Vida, ang kakulangan sa budget ang dahilan kung bakit hindi maisaayos ang dump site ng Mendez. Isa sa target ng munisipyo ang maipahayag sa mga tao ang kahalagahan ng segregation. Sa pamamagitan ng pangangampanya sa mga eskwelahan kung saan hihilingin ng pamahalaan na magtipon kasama ang mga magulang. Isa sa mga nais ipatupad ni Mayor ay ang segregation at source. Kumpara sa kinaugalian, kung saan ang basura ay dadaan lang sa segregation matapos itong makalap, ang segregation at source ay ang proseso kung saan ibubukod na ayon sa uri ang basura bago pa ito ilabas sa bahay. Nariyan din ang rewards, incentives, and penalties per barangay, kung saan may insentibong makukuha ang barangay na may pinakamababang basurang mapoproduce at kaukulang multa sa may pinakamarami. Hindi na sila kasama sa problema. Kasama na sila sa solusyon. Sir, parang, sorry po, hindi po ba nagiging isang problema? Meron tayong mga batas, bawal magtapon dito, may multa. Napapatupad po ba talaga yun? Namumulta po ba talaga? Hindi po, di ba? So ano po kaya sa tingin natin ang kakulangan? Nasa gobyerno po ba? Kasi parang ang mag-i-implement ng batas, syempre, nasa side ng gobyerno yan. Yung manghuhuli ng mga nagtatapon ng sa ilog, kasi nasa gobyerno rin po yan. Nasa mga barangay. Actually, kasi sila yun nandun sa pinaka-area na yun. So, ano ang mangyayari sa gobyerno? Bakit hindi nila magawang magpatupad ng mga multa? Malalim na ano yan. Malalim na tanong yan. No? Pero pag tiningnan mo sa mga studies sila, no? Pag simple lang, traffic violation. No? Bakit pag nasa Subic tayo, SBMA, sumusunod ang mga attitude? Pag nasa loob tayo ng SBMA, kung nakapunta na kayo, yung SBMA sa Olongapo, no? Doon stricto, di ba? Dati siyang American base. Diba? Pag nadong ka, pag full stop, pag no parking, sumusunod yung mga tao. Ang mga Pilipino, pag napunta sa Hong Kong, napunta sa Taiwan, napunta sa Singapore, sumusunod, may kinig. Pero ano ang nagiging problema sa atin? Bakit dito hindi? Di ba? Bakit dito hindi? Marami silang tinuturo na dahilan, di ba? Mana pa kay Marcos, kung ano-ano pa, di ba? Pero sa akin, mga ngasa ko na sasabihin ko, ano yung ano rin, yung ugali ng bawat isa na yun nga, yung pag hindi ako, basta ako meron, hindi ko na problema yan. So sir, meron ganun sa side ng gobyerno pa rin? Meron sa side ng gobyerno. Bakit? Yung ratio nila sa number of policemen, may statistical anomaly. Sa ate, aware po ba kayo sa lumalalang problema ng basura dito sa Mendez? Opo. Magaling ka dito. may sasuggest po ba kayo na magagawa natin? Tayong as individuals para maibsan yung problema? Hindi yung mga hindi nabubulok, tunogin na lang. Paano po yung mga nabubulok? Magbukay na lang na alot, ibaon na lang. Opo, maganda po yun. So, pero sa tingin nyo po, kaya nyo po bang gawing lifestyle yun? Yung suggestion nyo na gano'n? I mean, yung sa atin po manggagaling, kayo po. Pwede siguro. Opo.
Sige po. Ayun ate, tatanong lang po namin kung aware po ba kayo sa lumalalang problema ng basura dito sa Mendez. Oo, sobrang basura dito. Ayun po. So, doon po sa malalang basura na napansin nyo, may masasuggest po ba kayo na magagawa natin bilang individual para maibsan yung basura? Oo. Ano po masasuggest nyo? Dapat yung mga basura ng mga dapat ang basura ng mga tao para hakutin ng mga basura nito. Opo. Yung sa atin po, na magagawa po natin sa sarili nating bahay, ano pong masasabi nyo? Dapat ibukod-bukod yung mga bote, plastic, papel. So, yung po, maganda po suggestion yun actually. So, sa tingin nyo po, kaya natin gawing lifestyle yun? Opo. Sige po. Thank you po.